Ano, para magiging Minnesota na to. Siguro dagdag ko lang, marami nga ako tayong problema. Pero araw-araw na ginawa ng Diyos po, yung problema nagkakaroon halos na solusyon niya. Kailangan gawin po yung tama. Kailan kayo huling nauwi sa Pilipinas? Kailan kayo, anong tingin nyo pag, di ba? Yung Manila Bay, pag tinitingnan bumababa yung araw, the famous Manila Bay sunset. Di ba? Kailan nyo nakitang famous, beautiful? Medyo matagal-tagal na. Di ba? Tsaka pag tinitingnan nyo, para kayo naka-shades eh. Bakit kanya na yung kulay niyan? Halo-halo na. Okay. Pollution. Siguro doon ko na lang ito na yung last na example ko sa inyo. At may sumisaya niya sa akin, napakahaba mo na magsalita. Sorry, sasabihin lang ako makausap kayo. Ang sabi po ng UN, 90 micrograms of total suspended particulates per cubic meter of air, good quality air na raw po yun, or fair quality of air. Noong ako po yung naupo, ang dinatnong ko, 166 micrograms. Lampas sa doble, ay halos doble ng good. Tapos, niisip ko nga, paano mo isosolve yung pollution? Kailangan magtanim ng puno. Meron po tayo yan, National Greening Program. Kailan mo mapapakinabangan yan? Minimum 10 years. Tatanim mo pa lang Di ba? Kung babuhay sila, maging kanya-anya sa ating kalikasan, 10 years from now. Kailan ako bababa? 5 years from now na lang. Di ba? Parang hirap ma-excite na, ano ba magagawa natin ngayon? Ito ang ginawa natin ngayon. Sa araw, nasa EDSA ako, nagreklamo ako, may bus, bubuga ng todo-todong usok. Tinawagan ko yung hepe na LTO. Pwede bang, ito plate number, ito pangalan ng bus, hanapin nyo to, itest nyo. Bago nila napuntahan, pina-impound muna nila, bago nila napuntahan, nakumpo nila, nakapasa ng test. Okay. Pero ito ang good news. Nung naupo ako, June 2010, 166. February 2011, naging 120 na rin dati 166. Sabi ko, siyempre nagulat ako konti. Paano natin nagawa yan? Dahil kakatanim ko lang ng puno. Ang sagot po, simple-simple. Nagkaroon sila, time and motion. Pinag-aralan ng Emission Testing Center. Ilan ba kayang suriin na sasakyan sa bawat araw, bawat makina? Kinalabasan po, 80. Okay? 80 sasakyan isang araw. Tapos tinignan yung record sa LTO. Ang dami ho nagre-report between 300 to 600 vehicles tested per day. Isa makina. So, ibig sabihin nun, lampas nung 80, lahat nun fake. Okay? So, anong ginawa natin? Ganyan wala kayong konsensya, sarado kayo. Sarado kayo, minus 40 yung binaba ng ating pollution. O di okay na rin po yun. Pero kadalasan, hindi nyo mababasa yan sa dyaryo, mapapanood sa TV, marinig sa radyo. Mas gusto lang pag-usapan, numinipis yung buhok ko. Or kung sino i-date ko, or na-date ko. Pero kaya ako naman binanggit lang lahat sa inyo yan. Ulitin ko, paano ba natin na-accountan tong pagbabagong to? Siyempre, binigyan niyo ako ng pagkakataon. Hindi naman sa pagtataas sa sariling bangko. Maliwanag po, sa overseas boat, nilapasok ko sila lahat ng todo-todo. Sensya na ho kayo kung paniniwala ako, magaling kayong pumili talaga. Pero dahil nga nagkaroon tayo ng ganitong pagkakataon, maliwanag po sa akin. Hindi naman ako habang buhay nandito sa pwestong to. At saka sa totoo lang maski pa paano, namimiss mo naman yung buhay mo na pagising mo sa umaga, medyo unat-unat ka konti. Para relax ka lang, pwede ka tumingin muna sa salamin, ngumiti ka. Ngayon kasi pagkagising nyo, basta dinilit nyo yung mata, ito na yung sasabak sa indyaryo. 2. Bubuksan mo yung telepono, marami na nag-text sa'yo ng kung ano nung balita, reklamo, suggestion, etc. At kung minsan, pati na rin yung need a loan. Marami rin yung pumapasok nun. Need a house, mga ganyan. Tapos buong araw po, nag-aaral ka sa mga problemang hinaharap mo, pagpupulong sa mga dalubhasa, gagawa kayo ng plano kung anong gagawin. Tapos, pag nag-aaral kayo, ako kasi, para nung araw, sa lahat ng trabaho, pati nag-aaral ako, pwede ako mag-concentrate. One topic at a time. Pag natapos ko na, next topic. Ngayon po sa trabahong to, parang binibigyan ko kundi bababa ng 4 na folder. Bawat folder po, meron mga, tawag namin briefer, 2 hanggang 3 pahina kada topic.
Ngayon yung 3 to 4 inches na folder, 6 po yan kada araw. No? Tapos kailangan ng sagot kahapon. No? Bigyan ko kayo sample. Ano kung gagawin nyo sa National Bilibid? Yung buong system, 30,000 ang preso. Tapos over the years, nabasa na naman yun, no? Merong minimum security. Pwede sabihin ng preso, pwede bang once a day na lang ako magpakita sa'yo? Sagot ng gwardiya, pwede. Tinayo na subdivision. No? Low-cost housing natin raw ng gobyerno. Tapos wala mang halos bakuran. So yung minimum security prisoner raw, pwede pumunta doon sa katabi subdivision, no? Magsusungkit ng t-shirt, lalabas na siya. Wala na mo. Karamihan na nakakatakas dahil doon. Okay. Tapos, babalik ka, kailangan ng gwardiya, 1:8. 8 na preso, isang gwardiya. Ilan ang gwardiya ngayon? 1:81. Yung kwarto, yung selda, 1:25. Ngayon po, 1:85 o 105. Nakakaawa rin naman, no? Solusyon, ilipat natin. Saan? Sa Iwahig, for instance, 26,000 hectares doon. Saan yung Iwahig? Palawan. Paano na yung dadalaw sa kanilang mga pamilya nila na maghahatak sa kanilang, di ba, tumino na? Oh, board, pardon and parole. Doon ho, pag pumasok ka halos, pag-serve ka ng, ano lumalabas, no? Sentensyado, 40 taon. Pagdating ng kulang-kulang yung 20 years, napapakawalan na. Ang dahilan, mabait raw sa kulungan. Sabi ko, mahirap yata maging siga sa loob ng siga. Yeah? Pwede ka bang hindi maging behave, puro masiga ang katabi mo? Kung nasa preso ka, ulitin, di ba? Nasa preso ka, nagpakabait ka, siyempre, nag-aral ka, naging religyoso kang tao, okay, i-minus natin yung sentensya. Meron tayong katatagan na kalooban, tama lang naman manumbalik sa lipunan. Pero kung lalagyan yung good conduct, hindi yata ayos yan. Okay. So, dumating yung problema, nakita naman po nyo yung, di ba, labas-pasok sa sakulungan, buti buwabalik pa. Kailan binigay yung pribilehyo yan? Hindi ho kami yun. No? Pero, kailangan namin ayusin yung sistema. Fine. Ayusin mo yung physical infrastructure. Madugo na po yan. Ilang building ang patatayo natin. Saan natin patatayo? No? At iba pa. O, habang ginagawa natin yun, may problema rin kami sa judicial system natin. Sa drugs po, no? 1% ang nakukonvict. Ngayon, napataasan na konti. Dinatan ko po 14% conviction rate. Ngayon po, nasa 25 na.